Ngayong 2025 ay maraming bagong sasakyan ang idinala sa Philippine market mula sa pinaka-affordable na presyo, malakas na makina at magagamit kahit saan. Ang mga modelong ito ay may taglay na makabago at advanced na teknolohiya na dapat mong malaman. Ang top 5 new model mula sa iba't ibang brand na kararating lang ngayong 2025. Yan ang alamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan mo mag-subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, Ford Ranger Raptor. Sa mundo ng malalakas, matitibay at maasahang pickup trucks, isa sa mga pangalan ang hindi matitinag, ang Ford Ranger Raptor. Ngayong 2025 ay muling bumalik ang pinakamalakas at agresibong sasakyan mula sa American automaker na pinakaabangan ngayon sa bansa, ang Ford Ranger Raptor na may bagong 3.0 liter V6 engine. Sa external na disenyo nito, makikita ang isang matapang, agresibo at makabagong interpretasyon ng off-road performance. Hindi ito basta pick-up, isa itong statement vehicle na idinisenyo para sa mga gustong magpakita ng lakas at katatagan kahit pa sa gitna ng lungsod o sa gitna ng kagubatan. Una mo kaagad makikita sa harapan nito ang matikas na front fascia na may bold Ford lettering sa harapan na kumakain ng buong grille at isang signature look na nagpapahiwatig ng tapang at heritage ng Raptor lineup. C-clamp LED headlights na sharp at modern ang itsura, nagbibigay ng mas mahusay na visibility at maangas na aura. Integrated bumper din ang inilagay sa front kasama ng malaking grille nito na ginawang mas rugged at mas off-road ready itong modelo. Nilagyan ng mas malalapad na fenders para sa malaking gulong na nagpapahiwatig agad ng capability nito sa off-road. At ang ground clearance nito ay may kataasan kesa sa ordinaryong Ranger. Kaya nitong tawirin ang malalalim na putik at bato na siyang mas magugustuhan ng marami. Kung susumamuin, itong bagong Ford Ranger Raptor 2025 model ay parang isang modernong sundalo sa kalsada. Mukhang palaban pero may disenyong pinag-isipan. Hindi lang ito para sa forma kundi para sa performance na rin. Pagdating sa ilalim ng hood nito, matatagpuan ng isang 3.0 liter twin turbo EcoBoost V6 engine na may 397 horsepower at 583 Nm ng torque. Gumagamit ng 10-speed automatic transmission at ng iba't ibang driving mode function. Kayang-kaya ng Raptor ang mabilisang takbuhan sa disyerto na parang isang rally truck. At para sa ultimate control, dala nito ang Fox na 2.5-inch live valve shock na may internal bypass system engineered para sa mga hindi pantay na lupa, mataas na bato at malalalim na putik. Sa loob naman itong bagong pickup Raptor, makikita ang high-tech at premium na interior base consignment. May 12-inch sync na 4A touchscreen, isang high-definition digital gauge cluster at Bang & Olufsen sound system. May wireless Apple CarPlay at Android Auto na rin itong kasama na para sa tuloy-tuloy na koneksyon habang nasa biyahe. Para naman sa kabuang dimension, ito ay may haba na 5,380mm, may lapad ito na 2,028mm at taas na 1,926mm. Ang wheelbase size nitong modelo ay nasa 3,270mm, habang ang ground clearance size ay nasa 272mm. Kung pag-uusapan naman ang mga advanced at makabagong safety and security features nito, nilagyan itong bagong modelo ng adaptive cruise control with stop and go na nag-a-adjust ng bilis ayon sa distansya ng sasakyan sa harap. Kaya nitong huminto at magpatuloy sa traffic nang hindi kinakailangang i-restart ng driver. Meron itong lane centering assist na kung saan tinutulungan ng sasakyan na manatili sa gitna ng lane gamit ang steering assist. Kasama na rin dito ang lane departure warning na nag-i-inform sa driver kung ang sasakyan ay lumabas na sa loob ng linya. May pre-collision assist with automatic emergency braking o AEB na rin itong kasama. Gumagamit ng camera at radar upang makita ang posibleng banggaan ay hindi kaagad makikita ng driver. Otomatikong nag-activate ang preno upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng kolisyon. Nilagyan na rin ito ng makabagong evasive steering assist, reverse brake assist, may kasamang 360-degree camera with split view display at active park assist 2.0. Kasama ng mga particular na safety features nito, kaya na lamang ng blind spot information system with trailer coverage, post-collision braking at forward fast connectivity.
Tiyak na wala ka nang hanapin sa isang malahalimaw na off-road ready na pickup trucks. Sa halagang 2,739,000 pesos, handa ka nang humawak ng isang obra. Hindi lang pangakyat, pangkarera o panghataw. Isa itong makabagong sasakyan na handang panghawakan ang anumang klaseng daanan. Number 2. Ang bagong Suzuki Dzire 2025 model. Ang 2025 Suzuki Dzire ay ipinakilala na may mas matapang at modernong itsura. Ang harapan nito ay may malapad na grille na may makintab na itim na stripe sa itaas at mga pahalang na slot sa ibaba. Ang mga makitid na LED headlights nito ay may integrated na kasama na daytime running lights na nagbibigay ng mas agresibong itsura nito. Sa gilid nitong bagong modelo, makikita ang mga two-tone na 15-inch alloy wheels, habang sa likuran naman ay may mga bagong taillights na may Y-shape graphics design. Para naman sa kabuang sukat, ang haba nito ay nasa 3,995mm, samantalang lapad ay nasa 1,735mm. Ang taas nito ay nasa 1,525mm na may wheelbase size na 2,450mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 163mm, habang ang laki ng trunk na pwedeng paglagyan ng mga bagahe ay umaabot ng 382 liters na capacity. Ang mga sukat na ito ay nagpapakita ng balanseng kombinasyon ng compactness at sapat na spasyo para sa mga pasahero at kargamento. Sa loob ng Dzire ay may dashboard na inspired sa bagong Swift, ngunit may mga karagdagang detalye tulad na lamang ng beige na tela, Foxwood paneling na nagbibigay ng mas marangyang pakiramdam sa sulit na biyahe at performance. Ang high-grade na mga modelo ay may 9-inch touchscreen infotainment system na may kasama pang wireless Apple CarPlay at Android Auto. Mayroon ding wireless charging pad para mas maging convenient, isang Archimist na speaker system at segment-burst na sunroof. Ang rear AC ventilator at USB charging points ay nagbibigay ng karagdagang comfort sa mga pasahero sa likod. Para sa pinakamagandang biyahe, itong Suzuki Dzire ay pinapagana ng Z12E engine at isang 1.2-liter 3-cylinder na makina na kayang maglabas ng 82 horsepower at 111 Nm ng torque. Mayroon itong idling stop and start system para sa mas mahusay na fuel efficiency. Ang option sa transmission ay kinabibilangan ng 5-speed manual transmission at 5-speed automatic naman para sa mga top-end variants nito. Pagdating naman sa kaligtasan, ang Suzuki Dzire ay nilagyan ng 6 na airbags. May anti-lock braking system at electronic brake force distribution para mas makontrol ng maayos lalo na ang mga biglaang preno. Nilagyan din ito ng 360-degree camera at ng isang reverse parking sensor para ang bagong modelo ay makatanggap ng 5-star rating mula sa Global NCAP na nagpapakita ng mas mataas na antas ng kaligtasan para sa driver at mga pasahero nito. Bagamat itong bagong Suzuki Dzire ay may kaliitan at hindi mo masasabing pang buong pamilya, ito ay may halaga lang naman na humigit kumulang sa 460,000 pesos. Toyota Tamaraw. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maaasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan. Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, ay nagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talagang mapapakinabangan sa araw-araw ang Toyota Tamaraw 2024 model. Ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno, ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at backseat type na body configuration. Kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa dalawang klaseng pagpipilian gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa.
Matagal na klase kaya naman magpahanggang ngayon bagamat matagal nang naitigil ang produksyon nito ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami dahil gaya ng dati nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang. Na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ng driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadisenyo ang bawat body configuration nito depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may 2 klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Kaya naman ang nagagawang estimated na bilis nito ay umaabot ng 170 km/h o higit pa. Ang bagong Toyota Tama raw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangsiguridad. Meron itong 2 concept design na pagpipilian, depende sa iyong magugustuhan. Gaya ng isang pickup truck na body type at isang with cabin na klase. Lagyan ito ng driver side airbags, passenger at knee airbags. Paligtas ang mga sasakay lalo na sa unahan. At pag-usapan naman natin ang kabuuang kalidad ng build. Meron itong chassis na sobrang tibay at tatag mula sa pamana ng brand na isang klaseng mapagkakatiwalaang manufacturer dito sa bansa na Toyota. Dito sa bansa may average price naman ito na estimated price lang din na maglalaro sa 800,000 pesos hanggang sa 1 million. Number 4, Nissan Patrol. Kakapasok lang sa bansa ng isa sa pinakamagandang SUV car sa Pilipinas na Nissan Patrol. Ito ay isang makabagong uri ng full-size SUV na dala pa rin ang mga sinaunang karakter na nagbigay sa brand ng pagkilala sa pagiging maaasahang kumpanya ng mga sasakyan na gumagawa ng mas matibay, malakas at may ibubugang kakayahan. Ang bagong modelo ngayon ng Nissan Patrol ay mas gumanda na sa ilang mga kakumpetensya nito. Meron itong 2 bagong pagpipilian sa makina na 3.8 liter V6 na may natural aspirated engine na kaya maglabas ng maximum output na 316 horsepower. At ang isa naman ay may agresibong 3.5 liter twin turbo V6 engine na gumagawa ng mas malakas na maximum output na 425 horsepower at 700 Nm ng torque. Handang-handa na ang bagong Nissan Patrol sa kahit anong hamon ng daanan. Kung ang disenyo naman ang pag-uusapan, meron itong V-Motion Grille. Ang bagong disenyo ng grille ay mas malaki at mas prominente na naka V-motion pattern. Signature look ng modernong Nissan vehicles na nilagyan pa ng full LED headlights. Mas makitid at mas matulis ang disenyo ng ilaw na may integrated daytime running lights na nakalapat sa taas ng bahagi ng bumper para sa mas matapang na tingin. Sculpted hood ang inilagay din dito na may malalim na linya at nakakapaumbok sa hood na nagbibigay ng mas matikas at matatag na itsura. Napakabrusko. Well, bukod pa dyan, kung pag-uusapan naman ang sukat nito ngayon, mas matangkad at mas malapad itong bagong modelo. May sukat ito na 5,270mm na haba at halos 2 metro ang lapad, kaya't mas commanding ang presence nito sa kalsada. Nilagyan din ito ng flush door handles na naka-embed na ang mga door handles sa body ng sasakyan. High belt line din at mas malalaki ang bintana nito na nagbibigay ng mas magandang visibility sa loob at isang preskong pakiramdam sa mga sasakay. Meron itong 20 hanggang sa 22 na inch ng alloy wheels. Iba't ibang design depende sa variant na pipiliin mo. Tiyak na bagay sa premium off-roads at city use. Pagdating naman sa likurang bahagi nitong modelo, meron itong slim LED taillights na nakadugtong ang mga taillight mula sa kaliwa hanggang sa kanan na may tinatawag na connected light bar na nagbibigay ng tetchy at modernong itsura nito.
Sinamahan pa ito ng rear spoiler at sculpted bumper. Ang rear spoiler nito ay naka-integrated at may malalim na guhit sa likod na makikita. Nagbibigay ng magandang aerodynamic at function sa mas magandang sporty look ng bagong modelong ito. Marami ding mga color variants na pagpipilian ang bagong Nissan Patrol, gaya na lamang ng champagne silver, pearl white, deep blue at midnight black. Bukod pa dyan, isa pa sa nagpapaganda dito sa bagong Nissan Patrol ay ang pagkakaroon nito ng roof rails and panoramic sunroof. Pero depende pa rin sa variant ng Patrol na pipiliin mo. May low profile roof rails at malawak na panoramic glass sunroof na may kasama pang LED welcome lights. May ambient lighting sa mga handles at side steps kapag magbubukas ng pintuan. Sa kabuuan, ang panlabas na disenyo nitong 2025 Nissan Patrol Y63 ay sumasailalim sa isang bagong yugto ng SUV, kung saan ang luxury performance at ruggedness ay magkakatuwang sa isinabuhay na disenyo nito, kasamang matitibay na chassis and suspensions. Sa ilalim, ang Patrol ay may adaptive air suspensions na ikinabit na para mas maging matibay at mas capable sa kahit anong daanan. Kaya nitong itaas ang buong katawan ng hanggang sa 70mm na perpekto sa mababatong daanan o mga buhanging disyerto. Mayroon din itong 6 na driving modes function na pwede mong pagpilian: ang Eco, Sport, Sand, Rock, Mud at Standard. Bawat isa ay may kakaibang lakas depende sa iyong pangangailangan. Meron din itong mga bagong features. Una ay ang tinatawag na Intelligent Around View Monitor o IAVM. Ay isang advanced na camera system mula sa Nissan na tumutulong sa driver na magkaroon ng buong 360-degree na tanaw sa paligid ng sasakyan sa loob. Parang bird's eye view o tanaw mula sa itaas. Pangalawa ay ang tinatawag namang Infrared Biometric Climate Control. Ay isang smart air conditioning system na gumagamit ng infrared sensors at biometric data upang otomatikong ayusin ang klima sa loob ng sasakyan ayon sa aktwal na body temperature ng mga pasahero nito. Ang bagong Nissan Patrol para naman sa kabuuang sukat, ito ay may haba na 5,350mm at may lapad na 1,995mm. May taas ito na 1,955mm at wheelbase size na 3,075mm. Hindi pa masyadong sigurado, pero batay na rin sa ilang mga impormasyon, ito ay may fuel tank capacity na 140 liters na full tank at kumukonsumo ng 10 to 11 km per liter. Kaya kahit ibabad ng isang araw sa biyahe o ibiyahe ng malayuan, ay hindi ka talaga nito bibitinin. Fully compact na nga itong modelo na siguradong tatalunin ang ilang mga brand competitor. Magkano naman kaya ang magiging presyo nito? Itong full-size SUV Nissan Patrol 2025 model ay magre-range sa estimated price na 4,773,000 pesos hanggang sa 5 million pesos dito sa Pilipinas. Number 5, bagong Chinese cars. Sa mabilis na pag-arangkada ng industriya ng sasakyan sa bansa, dalawang bagong car brand ang aagaw pansin sa mga car enthusiast, ang Omoda at Jayco. Ang bagong mga sasakyan na ito ay may dalang makabagong mga teknolohiya at bagong disenyo na swak sa mga pamumuhay ng Pinoy car buyers. Isa sa selling point nito ay ang Art in Motion na disenyo na may pagka-sporty pero napaka-elegante na itsura. Nagpapakita ng pagiging moderno ang mga sasakyang ito na kung saan dito mo lamang makikita ang ilang sa mga makabagong teknolohiya na ikinabit dito. Bukod sa intelligent connectivity, prioridad din ng mga makabagong modelong ito ang kaligtasan ng bawat car driver. Ang Omoda C5 at ang E5 ay nilagyan ng 5-star rating sa Asian NCAP, isang assessment program para makita ang mga safety performance ng mga bagong sasakyan bago dalhin sa iba't ibang merkado. Ang mga bagong sasakyan ay nilagyan ng 78 high-strength, high-steel body para sa proteksyon sa mga pagkabangga at nilagyan na rin ng 7 airbags para sa seguridad ng bawat sasakay. Ang Omoda C5 ay nagre-range sa estimated price na 998,000 hanggang sa 1,279,000, habang ang Omoda E5 naman
ay nagre-range sa estimated price na 1.5 to 1.9 million pesos sa Pilipinas. Kung ang Omoda ay para sa urban drives, ang Jayco models naman na AJ6 ay para naman sa mahihilig sa mga off-road adventure. Isang off-road car kasi ito na modelo na kauna-unahang ginawang electric vehicle pa na klase ng sasakyan. Ibig sabihin, hindi ito nangangailangan ng gasolina para mapaandar dahil kinakailangan lamang nito ng baterya o electricity power para gumana. Ang mas maganda pa rito ay pwede mo itong magamit sa mga off-road condition. Bukod sa matikas din ito na disenyo at eco-friendly na technology at mga advanced na security features, ipinagmamalaki rin nito ang magaan ngunit mas matibay na modelo kumpara sa mga karaniwang sasakyan. Ang chassis frame kasi at skid body panels na ginamit sa mga modelong ito ay isang matibay na klase ng aluminum materials na nagbibigay ng suporta sa sasakyan at flexibility. At mas magaang din ito at hindi pa kinakalawang. Kaya kahit maidaan ito sa matutubig ay protektado pa rin ang ilang mga components nito. Dahil sa patuloy na paglawak ng automotive sa bansa, dala ng iba't ibang brand at ng mga bago gaya ng Omoda at Jayco ay isang patunay na mas napupunta na tayo sa modernong pamumuhay, na kung saan ay mas dumarami na rin ang mga pagpipili ang mga nakabagong sasakyan. Magkano naman kaya ang presyo ng Jayco AJ6? Ito ay mag-range sa estimated price mula sa 1,699,000 hanggang sa 1.8 million pesos.